Kung hindi nyo pa naranasan ang kabutihan ng Diyos, patuloy pa rin niyang ipaparana sa atin yan. At walang tigil na hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya sa umagang ito, damhin natin ang kanyang pag-ibig at puno-puno ng pasasalamat para lamang sa ating Diyos. Salamat sa iyo, walang hanggang pasasalamat, O Yahweh. Ikaw noon hanggang ngayon, di nagbabago. Kibuti-buti mo. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-ahon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Palapakan po natin ating Panginoon. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Kayo't naman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-alon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat, puso ko ay nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal, sa pag-ahon puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin,
ang lahat po ay umawit gaya ng wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Salamat, purihin at sambahin ang ngalan niya. Oh, salamat sa iyo. Napakabuti ng Diyos. Amen? Amen. Sige po. Ayan. Sige po. Patuloy po nating damhin at bigyan ng karapat-dapat na papuri ang ating Panginoon. Ako'y maglilingkod, anuman ang pagsubok at mga naranasan natin. Patuloy lang sa Panginoon. Woo! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you for the goodness. Ako'y maglilingkod kahit may pagsubok. Hindi lang kong matayo, ang pag-ibig niya'y lubos. Ako'y laging tiyak, hindi ako matitinag, pagkat ako'y hinirang niya na ng may likha. Ako'y maglilingkod kahit may pagsubok. Hinirang ko manayog, ang pag-ibig niya'y lubos. Tagumpay ko'y laging tiyak, hindi ako matitinag, pagkat ako'y hinirang niya, anak ng may likha. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod. Ako'y maglilingkod kahit may pagsubok. Hinirang ko matayog, ang pag-ibig niya'y lubos. Tagumpay ko'y laging tiyak, hindi ako matitinag, pagkat ako'y hinirang niya, anak ng may likha. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ako'y maglilingkod. Kaya naman, ako'y kanino?
ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Minsan pa ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod ngayon at kailanman sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aming puso ay nananahan. Ay laging mararanasan, kailan ba'y hindi mag-iisa? Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aming puso ay mananahan. Nagpapalamoy pagsama at aking mararanasan, kailan may hindi mag-iisa. At ito ang pangako ng Diyos, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. At Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aming puso ay mananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging mararanasan, kailan may hindi mag-isip. Pangako ng Diyos, pangako, hindi iiwan. Samahan, Banal na Espiritu, hati ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aming puso ay mananahan. Magpapalamboy pagsama sa mararanasan, hindi mag-iisa. Ako'y maglilingkod, ako'y maglilingkod, lingkod sa'yo. Lingkod, ako'y maglilingkod ngayon at kailanman sa'yo, Panginoon. Ako'y maglilingkod
kabutihan mo. Mula noon hanggang ngayon, hindi nagbabago ang kabutihan mo. At patuloy namin nadarama sa oras at sa panahon na kahit hindi kami tumatawag sa inyo, lagi kang nangunguna, lagi kang sumasagot, at lagi kang yumayakap at pinapadama mo na kami ay iyong mga tunay na anak. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Mula noon hanggang ngayon, di magbabago ang Panginoon. Katapatan niya'y walang hanggan, dakila siya kailanman. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan niya'y walang hanggan, dakila siya kailanman. Mula noon hanggang ngayon, patuloy ang Panginoon, patuloy ang Panginoon. Nagpapatawad, nagmamahal, tagapagligtas ng lahat. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Mula noon hanggang ngayon, di nagbabago ang Panginoon. Katapatan niya'y walang hanggan, dakila siya kailanman. Patuloy ang Panginoon, nagpapatawad, nagmamahal, tagapagligtas ng lahat. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabuti sa lahat niyang gawa. Lahat ng papuri ay sa'yo, di magbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Lahat ng papuri ay sa'yo, hindi magbabago.
sa iyo lamang, sa iyo lamang iaalay. Awit nitong buhay, pagsuyo at pagmamahal, sa iyo ibibigay. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman, kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman, kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon, noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman, kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhatiin ka, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ay laging pupurihin. Ikaw, O Diyos, ay sasambahin. Ikaw, O Diyos, ikaw, O Diyos, ay aking pupurihin. Ikaw, O Diyos, ay sasambahin kailanman. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin. Ikaw, O Diyos, ay aming pupurihin. Sabihin po natin, ikaw, O Diyos, ay sasambahin. Ikaw, O Diyos, ikaw, O Diyos, ay aming pupurihin. Ikaw, O Diyos, ay sasambahin kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin. Hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin at sambahin. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin.
Punong-puno ng pasasalamat ang aming puso sa oras na ito. Sa iyong kadakilaan, sa walang hanggang pag-ibig na dumadaloy sa aming puso. Purihin po natin ang Panginoon. Yeah, hallelujah. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon. At sa araw na ito, tanging sa iyo lamang namin pinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng luwalhati sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po na nagmamahal at patuloy na maglilingkod sa Panginoon ay magsabi ng Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti! Woo! Thank you, Kuya Saldi. Talagang pambihira. Praise the Lord. So, ang oras po ay 11:15. Ano po? 11:15. Tama po ba sa inyo? 11:15. 11:05. So, advance yung sa akin. So, maaga pa po para sa atin tanghalian. So, baka meron pa po gustong magsiwalat ng karanasan sa bago natin kuhain yung pagkain na papakain ng Diyos sa atin. Baka meron pa po. Ayun, Ate Loli, hallelujah, praise the Lord. So, ito si Ate Loli, nakaka-inspire to everyday. Nakaka-inspire to si Ate Loli. Purihin ang Panginoon, magpasalamat lang ako sa Panginoon kasi nung nakarang linggo, talagang umiyak ako sa Kanya dahil wala itong malay eh. Habang nagpupuri ako kay Lord, talagang bagsak siya, ganon siya. Sabi ko, purihin ang Panginoon, sabi ko, Lord, Ikaw ang nagbigay sa akin ng kalakasan, Ikaw rin ang magpapagaling nito sa naramdaman ko. Ang hirap pala pag
ito nawala ng malay. Talagang kahit anong ganun mo, talagang ganun pa rin siya, lupay-pay siya. Pero ito yung isa, talagang straight na straight. Sabi ko, Lord, tulungan mo ang kamay ko. Sabi ko, ba't wala itong malay? Bigla na lang. Pero purihin ang Diyos. Kinabukasan, pagkalunis, naramdam ko, ginaganon na. Talagang straight na talaga siya. Hindi na siya gumaganon. Kaya purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Amen. Thank you, Ate Loli. Hindi po, si Ate Loli po nakaka-inspire po siya. Lagi yung mga ano niya, positive na meron. Active po siya sa netizen, no, sa social media. Napaka-active niya. So, kung mapapalo niyo si Ate Loli, napaka-positive ng mga feed niya doon sa kanyang timeline. So, ba meron ba po? Yun! Hallelujah! Naku, pambira. Inspired to. Hindi. Marami akong gustong ipagpasalamat sa Lord. Alam naman ng Lord kung ano yung nilalaman ng puso ko. Unang-una, yung nagkasakit yung mother ko, halos kasabayan siya nila, Ate Cecil. Nung time na yon, parang, syempre, pag Christian ka, alam ko, nagtitiwala ako sa Lord na lahat ng bagay, merong kasagutan, lahat ng problema meron lunas. Noong time na yun, nagkasakit po kasi yung mother ko, nagkaroon siya parang nilagnat siya one day. Tapos, yung nahihirapan daw siyang huminga. Hanggang nagsabi yung kapatid ko na sabi niya, ate, si nanay hindi na halos makatayo. Nangihina siya, hindi siya makakain, wala siyang ganang kumain. Tapos, kami bilang family, sinama namin siya sa prayer. Tapos, kinumusta ko siya, nag-video call kami. Hindi ko siya makausap ng kasi nahirapan siyang magsalita dahil hinihingal siya. Noong time na yon, hindi naman sa kinakabahan ako. Siyempre, may edad na. Parang nakakatakot din kasi ngayon dahil yung COVID nga, yung symptoms niya. Pero naniniwala ako na hindi hindi siya COVID, trangkaso lang siya, yung natural na trangkaso sa atin. Sabi ko sa kapatid ko na actually hindi ko naman siya kapatid. Parang inampun namin siya, pamangkin ng mother ko, sa amin na siya lumaki. Sabi ko, tignan mo, obserbahan mo ang nanay, kung tapos pakainin mo kahit soup lang. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, ibibili ko siya ng Ensure. Para kahit hindi siya kumain, yun lang ang inumin niya. Kahit pa paano may vitamina yung gatas na magbibigay sa kanya ng sustansya. At sa awa naman po ng Diyos, dininig niya po yung prayer ko, yung prayer namin na ngayon po malakas na po siya. At nakakagawa na po siya sa bahay. Tapos, nito lang nakaraang linggo, nag-lockdown po sa kanila, sa compound nila. Kasi 6 po yung nag-positive sa COVID. Sinwab po sila, ang nanay ko, tatay ko, tsaka yung pamangking ko. Tapos yung kapatid ko, dahil nagbabiyahe siya ng tricycle, hindi po siya na-swab test. Tsaka yung kapatid ko na nagbabantay kasi sa call center siya, puyat, natutulog, hindi na pinaswab test. Nung nakausap ko uli yung mother ko, sa awa po ng Diyos, negative po sila. Kahit nagkasakit po siya, medyo hindi pa siya, sabi ko, talagang mabuti ang Diyos kasi hindi niya hinayaan na mag-positive. Kumbaga, pagka may tiwala ka sa Panginoon, nagtitiwala ka sa Kanya, lahat ng bagay, magkakaroon ng lunas, di po ba? Magiging panatag yung loob mo. Tapos isa pa yung first time, siyempre nung yung COVID nag-start, siyempre di ba nakakapraning, nakakatakot, parang magkakaroon ka ng Pero parang nung time na nakausap ko yung mother ko, natauhan ako. Kasi sabi niya sa akin, bakit ka matatakot kung oras mo na, oras mo na? Sabi niya gano'n sa akin. Parang sa akin, as a Christian, di po ba, wala tayong dapat ikatakot kasi ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang Diyos lang ang may kakayahan na kumuha po nito. Kahit nasa bahay ka,
hindi ka lumalabas, kung talagang oras mo na, oras mo na. Sabi niya, kaya noon time na yun, parang sabi ko, oo nga, wala akong dapat ikatakot, kundi magtiwala lang tayo sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Tapos nung last week po, namatay naman yung tito ko. Bali, asawa po siya nung kapatid ng tatay ko. Noong time na yun, dumalaw po kami ng mister ko, dahil naiburol pa siya. Yung kinamatay niya po yung sa ulo, hematoma? Aneurysm. Siya, nakoma. Dahil 3 years ago, nakoma rin po siya. Dahil parang meron pong ugat sa ulo niya. Dapat po operahan siya. Hindi siya inoperahan dahil mahina yung katawan niya. Tumagal pa po siya ng 3 years. Ang masakit lang, hindi niya po ininom kasi yung maintenance niya. Kaya umulit-uli na yung one night daw pong hindi nakatulog, tapos nung natulog naman, hindi na siya nagising. Kumbaga, parang hanggang sa, yun na nga po, nawala na po siya. Tapos, nung dumalaw po ako doon sa tita ko, nung nakita ko, iyak siya na iyak. Naawa naman ako kasi high blood din po siya. Nung nagpa-check up daw po siya, mataas daw po ang BP niya, 200 over 100. Mataas ang creatinine niya, mataas ang sugar niya, mataas ang cholesterol niya, lahat po mataas. Ang sabi ko sa kanya, inaano ko po siya na, Tita Dolly, wag kang ma-stress. Sabi ko, i-relax mo. Although alam kong mahirap gawin, kaya lang kailangan po natin i-encourage yung mga ganong Sabi ko, i-relax mo yung mo. Sabi niya, hindi daw siya makatulog. Sabi ko, pilitin mong matulog. Sabi ko, para mapahinga ka. Sabi ko, gano'n sa kanya. Kasi mag-isa lang po siya dun sa, sa loob. Nakaharap po siya dun sa, sa puntod. Tapos, ng time na yun na sinasabi niya, paulit-ulit siya. Sabi niya, pagod na ako. Biglang may pumasok sa, ko. Kumbaga, bigla akong nasabi sa kanya, gusto mo, Tita Dolly, ipag-pray kita. Sabi ko, gano'n sa kanya. Sabi niya, oo, gusto ko, ipag-pray mo ko. Pero hindi po ako nag-pray. Pastor Jig. Sabi ko, sandali lang, tatawagin ko si Jig. Kasi nasa labas siya, kami lang dalawa yung nasa loob. Nung tinawag ko si Jig, sinabi niya, tumanggap na ba yan? Sabi ko, hindi pa. Sabi ko. Tapos nung tinanong niya, Tita Dolly, gusto mong mag-accept? Sabi niya yung gano'n. Nag-accept naman siya. Kumbaga parang wala kang, kumbaga sa isang salita lang, tinanggap niya ang Panginoon. Narinig ko naman kahit tinihingal siya, sumusunod siya sa prayer ni brother. Tapos nung nag-accept po siya, mga ilang oras lang, nakalakad siyang mag-isa. Kasi inaakay ko pa po siya nung nag-CR po siya, parang hinang-hina siya. Pero mga 2 oras ang nakalipas, na po siya, nakakatayo na, nakakalakad na siya. Tapos nung pauwi na kami, nakita ko, tulog na tulog po siya, himbing na himbing po siya sa pagtulog. Kaya sabi kong ganon, talagang ang Lord, ang bilis kumilos. Ang bilis niyang kumilos. Tapos, inano ko na rin po yung pagkakataon, kinausap ko yung mga pinsang ko, yung mga pamangking ko, kung meron magse-service, kasi wala pong Kumbaga, inano ko po yung opportunity na magkaroon ng service. Sabi nila, wala daw silang budget, pambayad sa Kahit pare, wala po silang kinausap kasi wala raw silang budget. Sabi ko, kung gusto mo, kami na lang ang magse-service. Sabi kong ganon. Marami kong kasamahan na willing kasi nagmi-mission nga si Bishop Larry nga, kung saan pa tayo pumupunta. Wala kaming hinihinging bayad o ang kapalit. Sabi ko, nagpupunta pa nga kami sa mga jail para mag-mission, sabi kong ganon. Sabi ko, lalo pa dito, sabi ko, kamag-anak ko. Pumayag naman po sila kasi iniisip po nila yung ibabayad, yung love gift. Sabi ko, wag niyong problemahin yun. Ang importante, magkaroon ng service dito. Yung time na yun, natutuwa ako kasi
pumayag sila. Kumbaga, nakapag-service po kami nila Bishop doon. At isa pa, yung pinsang ko na lagi kong kasama noon na umattend, nung youth po kami, isa rin yung parang masakit sa kalooban na nung hindi na po siya uma-attend, kasi hindi na siya uma-attend. Nung nakita ko po siya, si Mate, na-stroke po kasi siya bago mag-pandemic. Tapos nung first time ko siyang nakausap doon, naawa po ako. Gusto kong umiyak kaya lang hindi ko kasi yung tita ko andun. Naapektuhan yung pagsasalita niya, yung medyo yung paglalakad niya. Tapos naging isip bata siya. Para siyang bata. Doon ako parang yung puso ko na hindi ko akalain na ganun pala yung sinapit niya. Para siyang naging bata. Kaya nung time na ko siya, parang nahabag ako. Sabi ng mga asawa akayin mo, ayain mo na yan umaten, baka sakaling kumbaga bumalik uli. Ang inaano ko, sana nga po, magkaroon uli ng gawain sa Balingasa. Kasi ang tagal pong, dati po, nung youth po kami, lagi pong may gawain doon siguro mga twice a week. Isang Friday, tsaka isang Wednesday po yata. Pero nagtagal po, nabalitaan po namin nila Bishop na wala na pong gawain doon. Kaya siguro medyo yung ibang mga dating mga naunang Kristiyano po doon, parang mga naglaylo na. Hindi na po sila nakakadalo. Yun lang po, pinasasalamatan ko at pinapupurihan ko ang Panginoon dahil sa lahat ng oras, lagi po siyang nandyan. Sa Diyos po ang papuri. Ayan. So, salamat sa lahat ng bigat. Isang maganda doon na maranasan yung gloria ng Diyos. No? Sa lahat ng bigat, naiyak nga si Ate Banji sa istorya na, pero yun nga, salamat paano nga kung walang Panginoong Hesus, no? Sa isang buhay ng tao, wala yung Panginoong Hesus, no? Pagka ang hirap po din kasi makakita ng maganda doon sa pangit. Pero buti na lang, salamat sa Panginoong Hesus. At yun nga, yung kanya, pinapaging ganap niya, yung kanyang inaari, pinapaging ganap niya, para doon sa kung ano man. Baga, kaya salamat din sa salita ng Diyos dahil sa salita ng Diyos. Siyang labis na nagbibigay ng pananariwa doon sa tao. Salamat sa salita ng Diyos dahil yun ang nagpapapanariwa doon sa sarili ng tao. So sa susunod na sandali, at maririnig natin kung ano man yung mensahe ng Diyos. Pero yun nga, yung sabi ng nanay ni Sister Mavic, pag oras mo na, no? Parang, kaya nga, napakahalaga nung sarili ng isang tao doon sa oras. Katulad ng oras na ito. Kumbaga, yung pangyayari na makaalam ka na doon sa succeeding time na pwedeng dadaan sa'yo. So, it's a good thing to witness this presence of God. Na, kumbaga, kung nandun din naman pala, pagka oras mo na, pero, di ba? Iba po yung pwedeng oras na ibinibigay ng Diyos sa atin para sa Kanya. Parang katulad nitong darating na sandali na daraan sa atin. So let's welcome the very own presence of God in the life of our beloved Bishop Larry De Los Santos. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Diyos na patuloy na sa atin ay nag-iingat. Bago po tayo magsimula, tayo po saglit na ko at manalangin. Mapagpalang Diyos, aming amang nasa langit, salamat po sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo. Salamat sa mga bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Sa oras na ito, patuloy po kayong kumilos. Banal na Espiritu, patuloy po kayong mag-manifest sa aming kalagitnaan. Patuloy ka mag-rebuild ng mga bagay na nawasak sa amin. At ipahayag mo po ang iyong mga salita na magdudulot ng pag-asa, kalakasan, at pananagumpay bilang mga anak mo. Maraming salamat din po sa nagaganap na anibersaryo ng aming main church sa loob ng 38 taon. Kami hindi mo pinabayaan, kami hindi mo iniwanan. Salamat sa napakaraming mga churches na naiplant mula sa
aming main church hanggang sa iba't ibang panig ng Luzon at maging Bisaya. At maraming salamat sa mga pastors na na-train from Luzon to Mindanao. Amin din pong itinataas sa inyo ang anibersaryo mamaya ng Amazing Breakthrough Church sa Parañaque. We pray na maging matagumpay din po ang celebration ng kanilang 19th year anniversary. At patuloy naming itinataas sa iyo ang nalalapit pong anibersaryo ng PCMI Manila na kung saan ay aming celebrate ang ika-21 taong anibersaryo. Maraming salamat sa butihan mo. Napaka-tapat mo sa iyong mga pangako. Tinatas po namin sa iyo yung plano namin na anniversary pantry na kung saan ay maghahatid ang aming iglesia ng mga tulong sa aming mga kapatid sa iglesia. At hiningi po namin na i-provide nyo sa amin yung mga pangangailangan yon. Nagagalak po kami dahil ngayong umagang ito kasama namin ang mga kapatid. Salamat sa mga himala na ginawa mo sa kanilang buhay. Salamat po sa mga pagliligtas na ginawa mo sa mga empleyado ng Altea Trading Corporation. Lalo na po kay Kuya Marlon, kay Kuya Ed. Patuloy po kayong magpalakas sa aming mga kapatid na ito. Patuloy mong ipagkalob sa kanila ang kompletong kagalingan. At sa amin po na makikinig at mag-aaral na yung mga salita, talangin namin na magatid to ng pag-asa, hamon, at kalakasan sa bawat isa sa amin. At sa mga kapatid namin na ngayon ay nanunood sa online service, we pray that you will touch them and strengthen their spirit. At dumating din po ang oras na magkasama-sama kaming muli. Tinataas namin sa iyo ang Pubokan family, maging si Nanay Lolit, Lord, na ngayon ay naaharap na naman po ang kanilang pinagtatabuhan sa lockdown dahil isa na naman kasama nila sa trabaho ay nag-positive. Salamat dahil patuloy mong iniingatan si Ate Lolit dahil hindi po hindi nagtatagumpay ang gawa ng kaaway sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Maraming salamat bagamat hindi po nakadalo ngayon ang Pubokan family. Naniniwala kami na patuloy niyo silang pinagpapala. Salamat dahil sa kabila ng pandemyang ito, maraming miyembro ng Pubokan family ngayon ay may mga trabaho na. Pero hangad po namin na yung trabaho nila ay magkaroon sila ng pagkakataon na sumamba sa araw ng linggo. Tinataas din po namin sa iyo ang dati naming mga kasama sa Pasig na napawalay sa amin. At ngayon nabalitaan namin na wala na rin po silang panambahan. I pray na maabot din po namin ang mga kapatid na ito. Lalo na po ang mga kamag-anak ng Pubokan family, ang Garcia family. We pray that you will touch them, Lord, at magkaroon din po ng pagkakataon na maabot namin sila. At kung kalooban mo na makapagbukas ng ministeryo doon sa Pasig, let your will be done. Tinataas din po namin sa iyo ang pagpapasimula ng gawaing muli sa San Andres this coming week. At naniniwala kami na meron kang gagawin na magandang bagay. Salamat po sa mga kapatid na ngayon ay kasama namin. Ano man ang hinaharap nilang sitwasyon, we pray for your immediate intervention. Salamat po sa ginawa mo sa buhay ni Kuya Sani, kay Nanay Zani, at sa kanyang buong sambayanan. Tinataas namin sa iyo ang mga salitang aming pagbubulay-bulayan sa aklat ng Lucas, Kabanatang 4, talatang 18 at 19. Hangad namin na magbigay po ito ng hamon sa amin pananampalataya. Minsan pa, tinatakda namin ang iyong pananagumpay sa aming mga buhay at patuloy naming inaangkin ang iyong mga pagpapala. We praise your name, we magnify your name, and we declaring your goodness upon us and your faithfulness. Inaangkin namin that you will bless us indeed
and you will continue to enlarge our territories. You will put your hands upon us so that no evil will hurt us. And most especially, Lord, we believe that you will give the desire of our heart. This is our prayer and declaration in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. And everybody says, Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Will you please open your Bible in the Gospel of Luke, chapter 4, beginning with verse 18 and 19. Yan. Luke chapter 4, verses 18 and 19. Yan po, pakibasa po yung ating mga talatang pagbubulay-bulayan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahiram niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. 19 po. 19. Upang itanyag ang kaayang-ayang taon ng Panginoon. Ang Diyos ang magpala sa mga salitang ating pagbubulay-bulayan. Ang Lucas chapter 4 verse 18 and 19 ay isang napakahalagang talata sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Ito ang kanyang deklarasyon kung sino siya at kung bakit siya bumaba sa isang napakahalagang misyon dito sa lupa. Pansinin po natin yung Luke chapter 4 at makikita po natin ang kahalagahan nito. Ang quotation po yan ay kinuha ng Panginoong Hesus sa aklat po ni Propeta Isaiah. Sa Isaiah chapter 61. Isaiah chapter 61 po. Kung papansinin natin sa wikang Ingles, ganito pa ang pagkakasabi sa verse 18. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me for what? To preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of the sight of the blind, and to set liberty to those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. What a wonderful promise. Kung babasahin po nating mabuti at iisa-isahin ang mga talatang ito, napakaganda po ng ministeryo ng Panginoon. Amen? Siya raw po ay kinasihan, pinuspos ng Espiritu Santo para daw po sa natatanging gawain. Ano yung mga gawain na yon? Ipahayag ang Ebanghelyo saan daw po? Para sa mga mahihirap. No? At pagkatapos isinugo siya para pagalingin ang mga wasak na puso. No? At pagkatapos, hindi lamang po yun, ipahayag ang kalayaan para sa mga bilanggo at panunumbalik ng mga paningin ng mga bulag. At higit sa lahat po, para ipahayag din daw po ang paglalaya o kalayaan para sa mga sinisiil, no? Oppressed. At ipahayag ang mga taon ng pagliligtas ng Diyos. Alam niyo po, napakahalagang pangako sa magiging ministeryo ng Messiah. Sabi ko nga po kanina, ito po ay kinot ni Jesus Christ sa Isaiah chapter 61. At ang napakahalaga po nito, pagkatapos po niyang banggitin ang mga talatang ito, meron po siyang ginawa. Sabi sa verse 30, Then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Pagkatapos daw pong basahin ni Jesus yung alin, yung scripture sa Isaiah chapter 61, ano daw pang ginawa niya doon sa aklat? Isinara niya at ibinalik niya doon sa tagapag-ingat nito. Habang ang lahat ng mga taong naroon, kanino daw po nakapokus ang mata? Sa kanya. Diba? Napakaganda po nung reaction. Sana, no? Kasi nakapokus kay Jesus Christ eh. Di ba yan po yung hinahangad ng Diyos sa Hebrews chapter 12 verse 2? Let us fix our eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pero at this point of time, tumingin sila kay Jesus, hindi para paniwalaan si Jesus. Ano po ang ginawa nila?
Ang sabi po dito sa verse 31, and he began to say to them, dito na po magkakaroon ng problema, today this scripture is fulfilled in your hearing. Sabi po ng Panginoong Jesus, ngayon, ang mga katagang binasa ko ay nagkaroon ng katuparan. Saan daw po? Sa kanilang paningin. At hindi pumatanggap ng mga tao. Bakit po? Ang sabi po, no? Sino baga itong taong ito? Hindi baga ito ay anak ng karpenterong si Jose. At doon na po nagkaroon ng malaking problema. At makikita po natin, may part po dito sa scripture na sila po'y nagkaisa na ano? Na ihulog ang Panginoon sa isang bangin. Pag binasa po natin, okay, basahin po natin yung 28 to 30, kung ano po ang naging reaction ng lahat ng mga taong nakarinig ng pangungusap ng Panginoon. Sige po, Pastor Zani, 28 to 30. Ano po ang naging reaction? At nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinagoga. Teka, napuspos ng Holy Spirit? Ay, hindi pala Holy Spirit. Napuspos ng mga galit lahat ng mga tao sa sinagoga. So lahat po ng mga nakatingin sa kanya, napuspos ng mga galit. At ano po ang ginawa ng mga taong ito na galit na galit? Nagsitindig daw po, at pagkatapos magsitindig, ipinagtabo yan siya, at pagkatapos, sa labas ng bayan, at dinala sa ibabaw ng taluktok ng gulod. No? Ano po ba yung gulod sa English? Clip, di ba? Sa gilid, no? Sa gilid ng bangin. And then, what happened? Nung madala na siya doon, maibulid ng patiwarik. Grabe po yung plano nila, ibulid siya ng patiwarik. At kung ang isang tao iuhulog ng patiwarik, anong unang babagsak sa kanya? Ulo. At anong mangyayari? Sasambulat ang kanyang mga utak. That was their grand plan. Dahil sa matinding galit, gusto nilang patayin ang Panginoon. Pero nagtagumpay po ba sila? Anong sabi sa last verse, Pastor Sani? Verse 30. Anong sabi sa verse 30? Datapwat pagdaraan niya sa gitna nila ay yumaon ng kanyang lakad. Ano raw po nangyari? Datapwat. Pagdaraan niya sa gitna nila ay yumaon ng kanyang lakad. Makikita po natin, imagine natin yung eksena. Kinakalagkad nila si Jesus palabas ng lungsod. Papunta po dun sa gilid ng bangin. At patiwarik daw po nilang iuhulog. Pero ano po nangyari? Si Jesus ay payapang dumaan sa gitna nila. Sabi sa English version po, then passing through the midst of them, he went his way. May nakagalaw po ba sa Panginoon? Wala. Naalala ko yung sabi ni Ate Mabik eh. Sabi niya, bakit nga ba tayo mag-aalala? Sabi ng nanay niya, pag panahon mo na, panahon mo na. Pag oras mo na, oras mo na. Di ba? Ang Diyos ay nagtatakda ng mga hangganan ng bawat tao. Di ba may mga tao po, binaril na ng todo-todo. Buhay pa rin kasi hindi pa siya nakatakdang mamatay. Nasa gasaan na ng train, buhay pa rin. Di ba? May mga tao pong ganun. Yung kapatid natin, no, likod ng PMI. Yung pong, ewan ko naalala nyo, yung kapatid natin yun, kasamahan ni Brother Banong, no? Tumalon po siya sa 7th floor ng PGX. Bago niya ginawa yung, 5th floor po pala, 5th floor, bago niya ginawa yung pagtalon, ba't siya napunta ng PGX? Kasi uminom siya ng isang garapong insecticide. Kalain niya pong bumula lang yung bibig. Pagkatapos buhay po doon sa PGX. At nung mabuhay po siya sa PGX, alam niyo ginawa niya, tumalon siya mula sa 5th floor. Tumakas po siya doon. Pagbagsak niya, patayo. Kaya lang ho, umika-ika lang ng konti. Buhay pa rin po.
Sipin niyo pong lakas ng babaeng yon. Pagkatapos umuwi po doon, pinapalayas namin yung masamang espiritu. Kalahain niyo po, 100 pangalan ang binanggit niya. Pagod na pagod kami sa buong magdamag. Kaka-cast out pala nung pong mga evil spirit. Iba't ibang mga pangalan ng mga evil spirit na binabanggit at iba't ibang tinig. Sabi ko, grabe katindi. Kaya pala nabuhay. 100 masamang espiritu ang nakapasok sa kanya. May sanib po pala. At alam niyo po ba, dahil sa pangyayaring ito, nang si Jesus ay dumaan sa kalagitnaan nila, mayroon palang pupuntahan si Jesus. Ang sabi po, pumunta siya sa Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on the Sabbath day. And they were astonished for his word was with authority. At alam niyo po nangyari? Now in the synagogue, there was a man who had a spirit of unclean demon, and he cried out with a loud voice, saying, "Let us alone. What we have to do with you, Jesus of Nazareth? Did he come to destroy us? I know who you are, the one or the Holy One of God." But Jesus rebuked him, saying, "Be quiet, come out of him." And when the demon had thrown him in their midst, it came out of him and did not hurt him. Then they were all amazed and spoke among themselves, saying, "What a word this is! For with authority and power, he commands the unclean spirit, and they came out. And the report about him went out every place in the surrounding region." Muntik na nilang patayin si Jesus. Pero ang Panginoon ay hindi nagpahadlang. At ano nangyari? Tinuloy niya yung kanyang misyon. Pinagaling niya ang isang demon-possessed. Naniniwala po ako, Jesus won't be distracted from His mission or even in His anointing. Jesus spoke from Isaiah chapter 61 about His anointing. Even when His audience didn't like what He had to say, He has moved on to the next town to continue His work. He would not let anything drain His anointing or distract Him from His mission. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, hindi tayo pwedeng hadlangan. I believe Luke chapter 4 verses 18 to 19 is the greatest preaching of the Lord Jesus Christ. Napakadakila nitong preaching ito. Kaya lang, this greatest preaching convert no one. Wala pong naligtas eh. Tama ba? Naggalit po lahat eh. Walang naligtas. Bakit? Galit lahat at gusto siyang patayin. Pero alam po natin, nabasa natin, sa kaligitnaan nila, payapang dumaan ang Panginoon. Imagine niyo, muntik patayin nila ang Panginoon sa pamagitan ng paghulog sa bangin. Pero si Kristo po, nagpatuloy sa kanyang misyon. I would like to encourage you sa 5 mahalagang bagay na misyon na dapat nating gawin. Una po, start with the letter F. Number 1, yan po, sabay-sabay nating basahin. Start with the letter F. Nasa verse 18 po. Sabay-sabay nating basahin. Lumabas na? Fight every hindrances while preaching the gospel of the kingdom. Sa Luke 4:18, ang sabi po dito, "The Spirit of the Lord is upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor." Nang dumating po ang mga Espanyol, itinanim nila sa isipan ng mga Pilipino, mapalad ang maging mahirap. Kaya ang ginawa po ng mga Espanyol, kinamkam ang lahat ng kalupaan ng mga Pilipino. Kaya hindi kayo magtataka na lahat ng mga simbahan ng Catholic Church ang lalaki ng lupain.
At kung tatanungin po ninyo ang ating bishop, si Bishop June, napakalaki ng kayamanan ng Catholic Church at meron silang sariling bangko, ang Monte de Piedad. At lahat ng malalaki nilang pera naka-invest sa lahat ng malalaking kumpanya dito sa ating bansa. Bakit po? Anong minulat nila sa mga Pilipino? Mapalad ang mga mahihirap sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya wala pong mga Pilipino nung nag-isip na yumaman. Kasi pinaniwala sila na mapalad ang mga mahihirap. Ay paano naman po yung Deuteronomy chapter 8:18 na paborito ni Ate Banji? At paborito ko rin yun. Ano po yung sabi doon? God has given us the ability to get wealth. Diba? Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kakayanan para yumaman. Bakit po? Kasi plan ng Diyos na tayo ay yumaman. Sabi niyo sa katabi mo, plan ng Diyos na tayo yumaman. Amen, di ba? Joshua 1:8. Ano ang Joshua 1:8? Ang sino man magme-meditate ng salita ng Diyos, susundin ito. Anong mangyayari po? Anong bunga? Giginhawa, magtatagumpay, at hahaba ang iyong buhay. The very purpose of the gospel, para i-preach sa mga mahihirap, para malaman po nila na hindi sila mananatiling mahirap sapagkat ang nais ng Diyos, sila'y yumaman. Ano po ba ang purpose ni Jesus? John 10:10, di ba? Ano sabi ng magnanakaw? The thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. But Jesus Christ came. For what reason? To give you life and to have it more abundantly. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord na maging tulad tayo ni Ate Banji, ni Pastor Jigs, ni ni Pastor Rico Dizon, ni Elder Mel, ni Madam Dali, si Pastor Donnie. Gusto ng Lord na tayo'y sumagana. Kaya nga yung gospel dapat nating i-preach saan? Sa mga mahihirap. Hindi ko po nais labanan yung mga prosperity gospel. I respect their opinion. Pero wala po akong alam ng prosperity gospel na pumunta sa squatter area at magtayo ng church para mag-preach. Saan po sila? Doon sa magandang lungsod? Doon sa mga mayayaman? Bakit po? Kasi doon, maraming tithes. Sabi po, sinong sabi doon? Si Ate Ceci. Kasi doon, maraming tithes. Alam niyo po, siguro, itong pinakayaman ng PCMI Manila. Alam mo bakit? Kasi sa lahat ng mga local churches ng PCMI, ang PCMI Manila, ang karamihang mission po natin sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan. Sabi nga ni Kuya Janelle, walang anniversary na hindi natin inalala yung mga kapatiran. Diba? Nakailang beses na tayong mamigay ng relief goods. Nakailang beses na tayong magpaabot sa ating mga kapatid. Diba? Sabi nga ni Pastor Sani, yung ministry sa prison, walang kitaan dito eh. Bakit? Sakripisyo ito. Tama ba, Pastor Sani? Madalas nga, abono pa itong ating kapatid eh. Abonado. Buti na lang may manager na mayaman. Ano, Pastor Jigs? Buti na lang may manager na mayaman eh. Di ba? May-ari ng Julie's Bakery. Alam mo, nung naandun kami sa Impanta, aba, ang sarap nung naandong product eh. Pagtingin natin, anong product yung, Pastor? Yung may oatmeal. Yung Julie, di ba? Sabi ni Ate Mabi, ay, product to nila Ate Amor. O, tingnan mo naman. Pati product ni Ate Amor nakakarating na Impanta. Kaya lang, nung pinapakain namin kay Kuya Saldi, sosyal, ayaw kumain. Ayaw kumain ng oatmeal. Ayaw ng oatmeal. Ayaw ng oatmeal. Kasi ang oatmeal po para lang sa mga
Para lang daw po sa mga matatanda. Kaya ayaw niya kumain. Oo, bata pa kasi si Kuya Zaldi. Oo. Di ba karamihan ng mga kumakain ng oatmeal, di ba? Yung mga may edad na, di ba? Yung lalo na yung mga, oy, nakom, Kuya Ed, huwag ka nang kumain ng kanin ha. Kumain ka na lang oatmeal. Kuya Ed, oatmeal. Oatmeal, masarap yan. Lalo na pag ginawa pong champurado, nakatikim na kayong oatmeal na champurado. Ay, naku, ang sarap yan. Oo. Kasi may chocolate flavor na yan eh, di ba? Oo. Yung, yung ganun. Painitin mo lang, tapos, ba't ba tayo napunta sa pagkain? Nagugutom na ba tayo? Okay. So number 1 po, ano sabi doon? Fight every hindrances while preaching the gospel of the kingdom. Napakahalaga po na kahit sa panahon ng pandemya, nagpipreach tayo. Alam mo bakit? Di ba sabi ni Prophet Nahum ba yun, kung hindi ako nagkakamali, or one of the minor prophets, there will be a time nang tayo magugutom at mauuhaw, hindi sa tinapay at inumin, kundi sa salita ng Diyos. At alam natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Bakit po? Matthew 4:4, man shall not live by the bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. I believe going to church on Sunday is not enough. We need to do our part in the building of the kingdom of God and be a witness of the Lord Jesus Christ. Ano po ang sabi ng chapter 1 ng Book of Acts, verses 6 and 7? Sinulat ko po rito, ang ganda-ganda. Bago basahin ni Pastor Sani sa Tagalog, Englishin ko muna. And he said to them, it is not for you to know times and season which the Father has put in His own authority. Nagkakatipon po yung mga disciples. Ilang minuto na lang, ililipad na po si Jesus ng ulap. Pero ang mga disciples, busy pa sa katatanong, Lord, kailan ka bang muling babalik? When will be the times and the season? Pero sabi ng Lord, teka mga anak, huwag kayong mag-concentrate sa chismis. Huwag niyong alamin kung kailan ako magbabalik. Ano sabi sa verse 8? But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witness to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and up to the ends of the earth. Merong dahilan bakit tayo mapupuspos ng Espiritu Santo. Hindi para alamin kung kailan babalik ang Panginoon. Para daw po ano? Para maging witness. Sa Tagalog nga po, Pastor Sani. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga Hindi daw ukol. No? Hindi daw ukol sa atin pagkaalam ng panahon. o ng mga bahagi ng panahon Okay? na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Yes. Tuloy? Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huli ang hangganan ng lupa. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Ano po ang misyon natin? Ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Kaya nga po, in the last days, God will pour out His Spirit upon all place, all place and all place. Sa lahat ng lugar at sa lahat ng mga laman. Matanda't binata, babae o lalaki, bata man o matatanda. Di ba? Maliwanag sa Joel 2:28 yan at kinote po yan din sa Acts chapter 2 verses 28 to 29 na ang huling panahon, ang mga tao ay mapupuspos ng Espiritu Santo at sila'y mga ngaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pangalawang bagay po, start with the letter O. Letter O po. Sabay-sabay natin basahin. Offer hope and healing to the brokenhearted. Na-amaze po ako doon sa testimony ni Ate Banji. Alam niyo po kung bakit?
Di ba kadalasan ang pwede nating gawin pagka may ganong eksena, anong gagawin natin? Takbo agad sa doktor. Matataranta, mag-aalala kung ano pong mga bagay. Pero the best way na gawin po, offer hope and healing at once. Naalala ko po, bago ko po basahin yung Luke 4:18, no? Naalala ko po minsan na-invite ako na magsalita sa isang camp meeting. Excited po yung mga tao kasi magkakainan na. So, ready na po yung pagkain, nagtatakbuhan. At merong isang kabataan po nagmamadaling tumakbo buhat sa swimming pool. Siyempre, pag galing ka sa swimming pool, ano po yung body mo? Basang-basa, tumakbo po siya. At sa pagtakbo po niya, nadulas siya. Kitang-kita ko pong bumaliktad siya. Pero namangha po ako. At sobrang natakot nung pagtayo niya. Alam niyo bakit? Kasi yung kamay po niya bumaliktad. Nakakita na po kayo ng kamay na bumaliktad? Ito pong harapan, pumalipit at bumaliktad. Nakaganon po. Talagang sobrang baliktad po. Na-twist po talaga siya. Alam niyo po, ang una kong ginawa ay tumakbo sa kanya. At nag-usal ng munting dalangin. In the name of Jesus, sabi ko sa kanya, kapatid, pipilipitin lang natin. Sabi ko na gano'n, ibalik lang natin. Masakit to, pero tiisin mo lang. Pag pilipit ko po, prak, narinig akong tumunog, bunabuto, prak. Pagkatapos po, di bumalik. Pagbalik po ng gano'n, di bumalik na ng gano'n. Sabi ko, talian nyo ng kahoy. Kumuha po ko ng kahoy, pinatalian. Pagkatapos po, sige, takbo nyo na sa ospital. Imagine niyo po pang Bulacan, alam niyo kung saan sila tinakbo? Alam po natin kung saan dadalhin, di ba? Sa Banawe Orthopedic. Ilang oras po yung tinakbo nila. Pagdating po doon, agad po silang inasikaso ng doktor. Nagulat po ako doon sa report nila. Nagtatanong daw ang doktor kung sinong gumawa nung pagbaliktad at pagtali nung kahoy. Alam niyo po, sabi nila, yung pastor po namin. Sabi ko, bakit yung agad sinabi? Mamaya, madimanda ako ng doktor. Alam niyo po, sabi daw ng doktor, grabe, tama ginawa niya. Alam niyo bakit? Kasi tingnan niyo, nung in-x-ray po, praise God, yung sabi ni Ate Banji, walang bali ang buto. Hindi po ako makapaniwala nung pangyayari yun. Dahil sabi ko, naku, tapos to, balito. Pagkatapos, binali ko pa. Binali ko pa. No, ewan ko po, wala akong seminar sa ganung bagay. Basta bigla nang pumasok sa isip kong yon, at pagkatapos po, naganap yung himala ng Diyos. Alam niyo po ba, hindi na binakalan yung kanyang hindi na binakalan, hindi pa sinemento. Alam niyo pong binigay sa kanya? Yung damit lang to support. Nakita niyo po yun, di ba, pagka may nilagyan lang po ng tali. Opo, yung ganun lang. At pinauwi sila. Na-amaze po yung maghanap. Paanong nangyari yun? Kitang-kita ho nila kung paano pong bumaliktad yung kamay ng kabataan na yun. Sa panahon po natin ngayon, ang dami pong mga tao ang sugatan. Madalas ko nga nasasabi yung sinasabi ni Kuya Janelle, hindi baling mawalan ka ng panlasa, huwag ka lang mawalan ng pag-asa. Dahil ang dami pong tao ngayon nawawala ng pag-asa. Amen? At ang tanging makapagbibigay lang po sa kanila ng pag-asa ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sabi po sa verse 18 pa rin po, He has sent me to heal the brokenhearted. Nagtaka po ako bakit gano'n na lang yung sabi sa akin ni Pastora Emily. Wala po akong idea kung anong problema meron sa Impanta Quezon. Medyo malapit po ang Impanta Quezon sa ating mga puso. Alam niyo bakit? Kasi nung ibigay po yan ng isang Australiana, miracle yung pagkakabigay niyan eh. Binibenta po yan, walang bumili. Until such time na i-donate lang po yan una sa simbahan ng Katoliko. Pagpunta ng may-ari doon, walang pari sa simbahan. Thanks God, hindi na-donate yung lupa. Plano niya na i-donate to sa mga madre. Pumunta siya doon sa anuan ng madre.
Pagpunta po niya sa opisina ng madre, wala po kahit isang madre. Ang ginawa po ng kapatid na ito, hindi pa ho natin siya kapatiran, hindi pa ho siya kasi Christian, umuwi po siya ng Santa Cruz. Dahil namatay po yung isa nating pastor. I think si Pastor Rayman ata yung namatay. No? And it so happened na yung asawa niya, first time na nakita si Pastor Danny, yung pala, bago namatay yung si Pastor Rayman, inabili niya sa asawa niya, kung mag-aasawa ka ng iba, ang nais kong tanggapin mo bilang asawa mo ay yung mentor kong si Pastor Danny. Doon sila first time na nagkita. At alin niyo po, habang nagpipreach si Pastor Danny, nangusap siya doon sa Australiana na yon, no? Sabi sa kanya, dito mo i-donate ang lupa mo. At alam niyo po, the rest is history. Pinatanggap siya ng Panginoon sa buhay ni Bishop. At alam niyo po ba, napunta sa atin yon. Meron tayong isang kapatid na lahat ng tinanggap niya na benefit sa company nung mag-resign po siya. Kilala niyo po kasi elder natin siya. Ako pa ho nagdalaw ng cheque sa Binyan. Sabi po ng ating kapatid na ito, Bishop, pakibigay mo to sa Binyan. Ipondo ito at isama sa pagtatayo sa Impanta. Kaya yung pong Impanta napakalapit sa puso natin. Dahil bukod po sa ating iglesia, siyempre, kilala nyo naman po yung talagang nagkakaloob. Napakalaki na naging bahagi natin bakit natayo po yun. Pero ito yung bagay na nangyari. Yung nag-donate po, hindi pinabayaan ng Lord. Mas pinagpala. Alam niyo bakit? Hindi siya nawalan ng lupa. Nagkaroon siya ng panibagong asawa, at ang asawa po niya ay isang missionary na meron din pong kaya na taga-Australia. Kaya sabi po nung kapatid, nung muli kami magkita-kita, alam niyo po, higit pa sa tinanggap ko mula sa Panginoon, ang ibinigay ko sa inyo. Bakit po? Kasi hindi lang po lupa ang bumalik sa kapatid natin to. Binigyan pa siya ng isang mabuti at mabait na asawa. Pwede bang palakpakan natin doon si Lord? Amen. Alam niyo po, very inspiring po yung word sa Mark 9:29 and 30. Ang sino man mag-iwan ng kapatid, magulang, asawa, ari-arian, alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo, ay aani ng makaisandaang beses sa buhay na ito at sa buhay na darating. Subalit may kasamang persecution. Sige po, sino nakakita? Mark 9:29 to 30. Pastor Donnie, nakita mo? Medyo maganda dyan sa Tagalog, mababaw yung Tagalog ba eh. Bago basahin ni Pastor Sani sa Mark? Mark 10 pala, sorry. Mark 10. Opo. Mhm. Ano po sabi? Tandaan nyo ito, ang sino mang? Mhm. 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 Dahil sa akin at sa mabuting balita, ilan daw po ang tatanggapin? Hindi 10-fold, hindi 20-fold, hindi 30-fold, kundi 100-fold. Sa buhay na ito, mga bahay, mga ina, lugi po ba? Hindi. 100-fold. Kaya nga po si Kuya Saldi, yung pagbibigay niya ng buhay sa Panginoon, grabe po, di ba? Iniwan niya yung nanay niya, iniwan niya yung tatay niya. Nagkaroon siya ng maraming nanay at tatay. Di ba? Iniwan niya yung mga kapatid niya. Yung kapatid niyang iniwan niya, ilan yung Kuya Saldi? 11 ba? Ha? 13 pala, 13. Pero ang naging kapatid niya sa Panginoon, sobra pa ho.
Amen? Napakarami po ang naging kapalit nun. At naniniwala po ako na ang sino man gumawa nito para sa Panginoon ay hindi po lugi. Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala kang kalugi-lugi. Pangatlo po, start with the letter C. Ano po yung C? Create an opportunity to reach out the captives and the oppressed. Same verse po sa verse 18. To proclaim liberty to the captives, at talon tayo ng isang sentence, and to set liberty those who are oppressed. Nang dumating po kami sa Impanta, laking gulat po namin. Yung pogi nating pastor doon, si Pastor Manny, nagulat po ako. Kung pupunta kami ni Pastor Donnie doon ng magkasabay, may pagmamalaki ho namin, bata pa kami ni Pastor Donnie sa kanya. Eh sobrang bata po nun, di ba? Grabe po, humampak. Hampak na hampak yung pisngi niya. Pumayat po siya at nagbukang matanda. Alam niyo bakit po? Ang taas po ng blood sugar niya, 350. Kaya ang ginawa po niya, nag-fasting daw po siya, hindi na siya kumain. Eh, pag ang fasting po na ginawa mo nang wala sa lugar at panahon, ibang epekto nun sa katawan. At nung nagmi-meeting na po kami, laking gulat ko. Hindi po ako na-inform. Nagsalita po siya. Sabi niya, kaya usap niya yung mga elders, natin doon sa Impanta. Mga kapatid, magpapaalam po ako sa inyo. Magbabakasyon po ako ngayon, sasama ako pag-uwi sa Binyan at hindi ko alam kung kailan ako babalik. Hindi po ako na-inform na ganun pala kabigat yung problema doon. Pagkatapos po, sabi po ng isa nating pastora, Pastora Dorca, mga kapatid, wag po kayong masyak. Ang ating pong pastor ay parang yung awit. Alam niyo kung anong awit yung binanggit niya? The warrior is a child. Naku, naiyak po ako. Tapos po, bigla akong tinoka ako ni Pastor Emily na magsalita sa congregation habang nagmi-meeting. On the spot po. Pabuti nilang gumana po yung acrostic din on the spot. Alam niyo po, pagkatapos po nun, nagulat ako sa response ng mga deacons. Sabi niya, sige po, papayag po kami magbakasyon si Pastor Manny. Basta maiwan lang po kayo, Bishop, dito. Sabi ko, patay. Alam niyo po, sabi ko, sige po. Ipagpapaalam ko na po si Kuya Saldi siyang maiiwan dito. Kaya po ako nananalangin kung sino man pong hinihipo ng Lord ngayon, wala po tayong pastor ngayon sa Impanta. Dahil yung pastor po natin magpapagaling muna sa main church. Uwi muna po sa mother church natin at magpapalakas po. Bakit ko po ito nabigyan ng pansin? Yung pangatlo po, create an opportunity to reach out the captives and the oppressed. Marami po mga pastor ngayon talagang depressed, di ba? Ano bang pagkakaiba ng depressed sa oppressed? Inner, tapos yung oppressed, outside, di ba? No? Kapos sa pera, di ba? Kapos sa pangangailangan, di ba? Gipit, sinisiil nga sa Tagalog nasisiil. Ang dami po ngayong mga tao, di ba? Gipit na gipit. Mga grupo ng WW. Alam niyo po may WW? Walang-wala, di ba? Di ba? Yung iba nga talaga sa tindi ng sa kawalan nakakagawa na ng hindi maganda, di ba? At yung iba po sa sobrang frustration, nagpapakamatay na. Brother and sister, ito po yung panahon na hindi tayo dapat matulog at magpahinga. Baka matulad tayo sa Ninive. Na dahil tulog yung mga pastor at nagpapahinga yung mga bayani, pinarusahan tuloy ang isang bansa. Naniniwala po ako, sabi mo sa katabi mo, may mission tayo kung bakit tayo narito.
Last 2 points po. Letter U. Letter U po, understand the value of the gospel to open the sight of the blind. Verse 18 pa rin po, and the recovery of the sight to the blind. Pinag-usapan po natin yung Nahum, chapter 3, 18 and 19, di po ba? Na kaya sila parurusahan ng Diyos dahil yung mga pastor nila tulog-tulog at yung mga bayani nila ay nagpapahinga. This pandemic challenge us the more. Amen? Hindi tayo dapat matulog sa kangkungan at hindi tayo dapat nagpapahinga. Hindi ko sinasabing walang tulugan. Dahil wala na po si Kuya Germs. Ang nais ko lamang pong bigyan dito ng diin. Naalala ko na naman si Shalala. Nung kumakain tayo, nagalit, pambira. Tawagin pa naman na ni Tito Swarding. So, nagalit tuloy si Shalala. Yan. So, panahon po para talagang ipahayag natin ebanghelyo para mas marami po mabuksan ang mga mata at mabuksan sa katotohanan ng Panginoon. Amen po ba? Salamat sa Diyos dahil sa pandemang ito, mas lumawak yung ating platform. Amen? Imagine niyo po, monthly, nagagawa natin yun na umabot ng ilang daang tao para, di ba, sa iba't ibang presinto. Namamangha po yung mga pulis eh. At hindi lang po mga pulis, yung mga Christian din po at mga pastor. Sabi nila, nagagawa niyo ba yan? Nakakagawa kayo ng ganyan. Sabi nga ni Pastor Sani, maraming gustong gumawa niyan, pero hindi nila magawa. But praise God, thank God for the divine connection. Amen? Nagawa natin yon dahil alam ko po, ang Diyos ang humihipo sa mga officers para bigyan tayo ng pagkakataon to preach the gospel. And the last but not the least, ano pong nawawalang letra? Letter S po, save people during the acceptable year of the Lord. Yung last verse po, verse 19, anong sabi doon, Pastor Sani? Verse 19. Upang itanyag ang kaaya-ayang panahon ng Panginoon. Kailan po ba bumalik si Jesus sa langit? Anong year po? AD 33. No? Wag na po nating isama yung 1.5 years kasi ayon sa mga scholar, 33.5 nang si Jesus ay bumalik sa langit. So, sa year of dispensation ng church, niliwanag po ng mga Bible scholar that the year of dispensation of grace is 2,000 years. So, AD 33 plus 2,000 years, ilan po yun? 2,033. So, perhaps, hopefully, Maranatha, ang Panginoon ay babalik ng 2033. So, i-minus mo po sa kasalukuyang taon, excuse me, 2033 minus 2021, ilang taon na lamang po meron tayo? 12 years. Imagine mo, 100 taon na lang po yung dispensation of grace, yung acceptable of the year of the Lord, na kapag nangangaral tayo ng salita ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa mga tao ay tatanggap sa Panginoon. Kaya na ho natin bilangin sa ating mga daliri. Bakit po? 10 daliri sa paa, 10 daliri sa kamay at 2 daliri sa paa. 12. Imagine niyo po, ilang pihit lang ng kalendaryo yan. At ilang silip lang po yan ni Jose Marichan. Alam niyo po, ano na tayo ngayon? Mag-June na po, next week, di ba? 30, May 30, tapos May 31, then June 1. Naku, pasilip na po. Sabi ni Kuya Saldi, nakita na raw po niya si Jose Marichan. Tama-tama po, yung nasa bus kami, nakita namin si Jose Marichan sa likod ng bus. Ano ibig sabihin yan? Magpapalit na naman ng kalendaryo, di po ba? Imagine po natin, 12 years na lang ang natitira. Kung tama po yung dispensation of grace na 2,000 taon.
At pagkatapos po nun, millennial kingdom na ni Jesus Christ. 1,000 year bago po mangyari yung rapture. Pero sabi ni Jesus, teka, huwag niyo nang pag-usapan yan. Huwag niyo pag-usapan kung kailan ako darating. Ang mahalaga po, puspos kayo ng Espiritu at ipangaral niyo ang Ebanghelyo sa lahat ng dako. Brother and sister, we are the salt of the earth and light of the world. Even in this time of pandemic, we must remain focused on our mission. Ano ba ang mission natin? Preach the gospel. Sabi po sa original Greek, as you go, preach the gospel to all nations of the world. Habang naglalakad tayo, kahit saan tayo pumunta, preach the gospel. Saan daw po ipipreach ang gospel? Sa lahat ng mga bansa. At gawing alagad ang lahat ng mga bansa. At ano na po ang mangyayari? God will never leave us nor forsake us. Bakit na po? Kasi He will be with us up to the ends of the earth. This is my prayer. May the Lord strengthen us and continue to use us as a channel of His blessing. John 16:33, in this word, you shall have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Nang sinabi po ni Jesus ang Luke chapter 4, verses 18 and 19, ang nasa isip niya at nasa puso niya ay yung Acts 1:8, na mga tao po na mananampalataya sa Panginoon ay tatanggap ng kanyang anointing. At yung anointing na yon ang magiging daan para maging witness tayo ng Panginoon sa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Let us close our eyes and let us thank the Lord for His mercy and grace. Lord, marami pong salamat for inspiring us to stay focused on our mission, to preach the gospel of the kingdom. At alam namin, Lord, sa tulong ng iyong Espiritu Santo, magagawa po namin ito. Because the anointing of the Holy Spirit will give us the power to be a witness of Christ in our home, in our community, in our city, in our nation, and even to other nations of the world as well. Huwag mong pabayaan na kami panghinaan ng loob. Anumang kahirapan, tribulasyon na aming pinagdadaanan, naniniwala kami, kasama ka namin. You will never leave us nor forsake us. And we do believe, Lord, na anuman ang gagawin po namin, ang pinakamalaga ay ang iyong salita na maipangaral upang ang mga taong bulag, nakakulong, wasak ang puso, wasak ang buhay, ay inyong pagalingin, palayain, at pagpalain. Nagpapasalamat kami sa iyong mga salita. Inspire us, Lord. And as we move today, buksan mo ang puso namin at isip namin para sa misyon na ito. And don't allow us na ma-distract ng mga makamundong bagay. Sapagat alam namin, ano man nangyayari, meron kang layunin. And all things work together for good through them that love the Lord. Inaangkin po namin ang patuloy naming pagtatagumpay sa iyong biyaya at patuloy naming maipapangalap ang mga salita mo na magtatayo sa iyong kaharian dito sa lupa. Ito ang aming deklarasyon sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. And everybody says, Amen, Amen, and Amen.